Sagutin po natin siya. Ang sabi niya, recital na panalangin, paulit-ulit, nasa maling akala po kayo ma'am. At nabigay po siya ng Bible verse, hindi lang masyadong makita, pero iyan po ay Matthew chapter 6 verse 7. Alam niyo po ba yung binigay niyang talata na Matthew chapter 6 verse 7? Isa din po talaga yan sa major reasons ng mga non-Catholic kung bakit nasabi nila at kumbinsidong-kumbinsido talaga sila na mali ang Catholic Church. Yes, alam ko po yan dahil anti-Catholic po ako dati at iyan talaga ang paulit-ulit naming binabato sa Catholic Church. Ang talatang yan kasi ay tumutukoy sa sinasabi ni Jesus tungkol sa paulit-ulit na panalangin. Kasi nga nakalagay dyan na huwag daw gawin ang paulit-ulit na salita kapag nagdarasal. Pero ang totoo pala ay na-misinterpret lang namin ang talatang yan. At saka sa mindset namin, Katoliko yan. Katoliko ang ibig sabihin ni Jesus dyan. Katoliko ang binabatikos ni Jesus dahil ang mga Katoliko lang naman ang nagpaulit-ulit ng mga salita kapag nagdarasal. Gaya ng sa Rosary, paulit-ulit na panalangin at ang ama namin i-memorize pa ng mga Katoliko. Iyan po ang pagkaintindi namin na bawal i-memorize ang pagdarasal or bawal itong paulit-ulitin. Kaya naman alam nyo ba kaming mga non-Catholic kapag nagdarasal kami talagang ginagawa namin ang makakaya namin para maiba yung phrase kapag nagdarasal namin para hindi siya magmukhang paulit-ulit. Pero alam nyo ba itong Matthew chapter 6 verse 7, isa din ito sa dahilan kung bakit ako nagkaroon ng kaliwanagan hanggang sa naging Catholic nga ako. Simula kasi noong mahilig na akong magbasa ng buong chapter sa Biblia, kumbaga hindi ko na pinuputol ba. Halimbawa, gaya niyan, binigay sa amin ang Matthew chapter 6 verse 7, hindi ko babasahin yan hanggang sa verse 7 lang. Talagang ipagpapatuloy kong basahin hanggang sa kahuli-hulihang verse ng chapter. Minsan, nilalagpasan ko pa ang pagbasa para maintindihan ko talaga kung ano ang totoong mensahe ng talata. Simula nang ginawa ko yan, yung basahin ko talaga ang buong chapter at hindi ko pinuputol, doon talaga nagsimulang unti-unting nakita ko ang katotohanan. Kasi itong Matthew chapter 6 verse 7, kung ipagpapatuloy pala nating basahin muna natin. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Ito po yung Bible verse na binabato nila, kaya nila nasabi na mali daw po yung paulit-ulit na pagdarasal. Kaya nga po sa amin, hindi talaga namin sinasaulo ang Our Father in Heaven na prayer. Bawal po talaga namin iyang gamitin sa pagdarasal. Pero kung ipagpapatuloy pala natin ang pagbabasa, sinabi mismo dito sa verse 10 hanggang sa dulo, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. See, kung ipagpapatuloy pala nating basahin ang talata, si Jesus pala mismo ang nagturo na dasalin natin ang the Lord's Prayer. Nung nabasa ko na ito, napatanong ako sa sarili ko na bakit kami pinagbabawala na dasalin ang prayer na ito samantalang mula mismo ito kang Hesukristo. Ang iba sinasabi nila na template lang daw ito or guide lang daw, pero para sa akin, ito po ay isang perfect prayer. At ito ay hindi lang basta template. At bakit naman bawal itong sambitin or i-memorize samantalang mula pala ito kang Hesukristo? Ito talaga yung natanong ko. Minsan naisip ko na lang na baka nililigaw lang kami. Kumbaga sa isip ko, baka nilinlang lang kami ng kaaway at binigyan ng maling kahulugan ang talata para maiwasan lang naming sambitin ang the Lord's Prayer. Iyan talagang sumagi sa isip ko hanggang sa nagsaliksik pa ako at nalaman ko na ang binabatikos pala ng ating Panginoong Hesukristo ay ang paulit-ulit na panalangin na walang kabuluhan, pero ang panalangin na paulit-ulit pero may kabuluhan ay tinatanggap pala ng Diyos. Kasi nalaman ko din na kahit si Hesukristo pala ay dumadalangin din ng paulit-ulit. Mababasa natin sa Matthew chapter 26 verse 44. Kaya sila'y muli niyang iniwan at umalis at nanalangin sa ikatlong pagkakataon na sinasabi ang gayon ding mga salita. Ibig sabihin hindi lang isang beses nagdasal si Jesus kundi inulit din niya ang same prayer ng 3 beses.